Napakagandang araw pong muli sa inyo lahat, mga ka-same like-minded. Kamusta po kayo? At welcome back po, no? Nandito na tayo muli sa ating panibagong sharing tungkol nga po dito sa Jesus, My Autobiography na vlog dito sa libro na to. Kaya ano po bang hinihintay natin? Kaya tara, umpisa na po natin. Hello everyone, once again, my name is Rujic Lacerna at ako ay muling nagpapasalamat sa lahat ng mga tao na patuloy na hanggang ngayon ay nandyan pa rin at nanonood dito sa aking mga vlog o sharing na binabahagi. Simula pa lang noon po nung nag-umpisa ako sa Law of Attraction, personal experiences, lalo na yung nagsimula nung way back 2019 pa, 2020. Nakita nyo, di ba, na wala yung vlog ko, tapos binalik ko. Nakita nyo na puro law of attraction ang ginawa ko, may mga foundation, hanggang sa dumating sa pera, hanggang sa ito, nasa spiritual na po. Yan. At nakita nyo rin po yung mga pagbabago, lalo na nung mga parte ng Rujic Divine Hub. Mga dati kong mga kasama sa mastermind sharing, yung training na binigay ko, ay ngayon totally, really different po. So yun na nga po ang magiging topic po natin for today. Dito po sa Jesus, My Autobiography na vlog ay tungkol na po sa A Reminder of Purpose. Dito po chapter 7 na pala tayo, no? Yan. A Reminder of Purpose. So once again, ito po ay aking babasahin and then ipapaliwanag po sa inyo sa level na kung saan na kahit sino man ang makapanood ay mauunawaan po nila. Okay? So yun po. We are happy that you are with us today. Masaya po sila at kahit na rin po ako ay masaya dahil nandito kayo ngayon at nakikinig dito sa vlog na ibinabahagi ko nga sa libro na ito na Jesus, My Autobiography. We understand the constraints of humanity and the body and the requirements of work. Naiintindihan po ng spirit guide natin, ng source, ni Jesus Christ, yung constraint, yung parang pumipigil sa katauhan, lalo na to sa katawan, at yung mga requirements para gawin tong trabahong to. Kahit ako, mapapansin nyo siyempre sa mga taong pinapanood to ngayon na tuloy-tuloy, hindi mapapansin yung layo kung gaano ko katagal na hindi nakapag-vlog. Parang siguro last week wala po akong vlog. Ito nag-vlog po ulit ako ngayon. Meron po akong upload this week, pero last week wala po. Pero hindi po yun mamamalayan ng mga taong ngayon pa lang at kakapanood pa lang dito sa aking vlog. So yun na nga po. We have enough experience in that department ourselves to recall quite well how days can get away from you and how it is challenging at times to dedicate yourself to your spiritual practice because it is seemingly less important. Meron po silang enough experience, no, sa mga by department kasi yan. Iba sa trabaho pag mga opisina, merong HR department, may accounting department, may engineering department. So ganun po yun. So ang department natin dito ngayong pinag-aaralan ay hindi po department sa pera, hindi po department sa physicality, hindi po department kung paano kayo magiging mayaman, kundi nandito tayo ngayon sa department ng spirituality. At itong department natin, hindi lang sa spirituality, kasama na rin ang ating sarili. Kaya kung i-recall nga po ni Jesus Christ, kung gaano katagal o ilang araw siya kailangan malayo at kung gaano ka-challenging, in times, no, may mga times na sobrang challenging na kailangan mong i-dedicate yung sarili mo sa spiritual practice kasi parang hindi siya ganun ka-importante. Alam niyo sa akin, in my personal experience, itong mga nakarang linggo kaya hindi rin ako nakapag-vlog. At some point, nakaramdam kasi talaga ako nung breakthrough. Nagkaroon ako ng breakthrough sa sarili ko. Every time nagkakaroon ako ng breakthrough, meron talaga inside me that says, do something na hindi mo ginagawa araw-araw. Yung ganito, basa, kinig ng audio, and so forth. May ganun talagang nangyayari sa akin at doon ako napapatanong sa sarili ko kung bakit ako ganun. Why nga ba? Yun yung nangyayari sa amin. And then, na-find out ko na it's really part of the process. Kasi kung tinuloy-tuloy ko nga naman, di ba kaka-breakthrough ka, dapat tuloy pa rin, sige pa rin, push mo pa rin, ganito gano'n, hanggang ma-exhaust ka.
Kasi may binabago na pala, kumbaga nagiging effective na, nag-uumpisa na maging effective yung bago kong tinitraining sa aking isipan at sa aking katawan. Kasi before, ang gusto ko lagi intense. Meaning, alam niyo yung motor na pag pinigaan nyo ng todo, yung revolusyon niya, grabe ang tunog niya. Grabe ang lakas, di ba? Ngayon, ang binabago ko na sa sarili ko, kung hanggat maaari, I wanna do things, everything, slowly. Yan, nakit nga sa trabaho ko ngayon sabi ko, babagalan ko yung gawa ko ngayon. Pero, no, in spiritual terms pa rin, kung ano yung sinasabi nga nila na kung ano man ang nakasanayan mo for now, ngayon, kung ano yung ginagawa mo sa pang-araw-araw, mas maigi na yan muna ang gawin mo. Dahil kapag binigla mo at ginawa mo agad, ay magtataka ang ego mo at magre-reklamo yan ng todo sa'yo or mag-aamok siya. Which is, yun din talaga, kahit nga sa work ko, diba sabi ko nga sa inyo. Sa work ko kasi is a restaurant. Sobrang challenge siya kasi ikaw lang mag-isa and you have to do a lot of things. You have to clean and so forth. Ayusin ko yung money, ganito, ganon. Ayan, siyempre, hindi lang yun, may customers ka rin i-engage na kailangan mong i-serve and then magbabayad sila sa'yo, i-entertain mo pa, ganito, ganon. Alright? So, lalo na pag nagko-closing. Pag closing kasi, challenge this, marami kang lilinisin. Now, nung sinabi ko sa sarili ko, babagalan ko, dahil nga ina-adapt ko na tong sa spiritual, hindi naman kailangan mabilis nga. And for your information lang po, no? Ako kasi yung taong, okay, para malaman nyo na rin. Ako yung taong kapag may sinabi kang isang bagay, lalo na sa mga training na to, kahit sinabing huwag mo munang i-implementa, ako yung taong i-implementa ko yan. Kasi ako yung taong susubukan kung talagang totoo ang sinasabi. Kumbaga, siguro ako yung taong hindi agad nagpapadala sa porket sinabi mo sa akin na huwag ako pumunta doon kasi pangit ang lasa ng restaurant o nagluluto doon, ay huwag na akong pumunta. Ako yung taong hindi makikinig sa'yo. Pupuntahan ko pa rin yan. Kahit alam ko na narinig ko sa'yo na hindi maganda. And then pag nakain ko yun at nalaman ko talaga nga na hindi siya totoo magandang lasa, then I will acknowledge na, okay, tamang sinabi mo. But the thing is ganito, pag ito ay sinabi ko sa'yo o sa ibang tao na hindi aware dito, sasabihin nila, sabi ko sa'yo tigas kasi ng ulo mo, ba't di ka ba nakikinig sa akin? Di ba? Ganun ang normal. But the thing is ito, kapag ganun kasi lagi ang gagawin ko, na sinabi mo sa akin na pangit ang lasa doon, na sinabi mo sa akin, huwag kang makinig dyan, na sinabi mo sa akin, huwag mong gawin yan, kasi ganito ganun, kasi pangit siya, hindi siya umuubra. And then, hindi ko man lang inatubiling sinubukan o tinignan kung totoong sinasabi mo, yun yung magbibigay sa akin ng restraint o constraint o pigil o programa sa sarili ko. Pansinin nyo, ano na ang mga nasabi sa inyo na sinabing huwag nyong gawin to? Kasi narinig nyo, kasi sinabi nila ng magulang nyo, ng parents natin, o ng mga lolo't lola, mga pinsan, mga kaibigan, yung ganon, yung parang ayaw mo nang mapahiya kasi sinabi na nila na hindi pwede, ba't mo pa rin ginawa? Ako yung taong talagang i-bend ko yan, talagang tutupiin. Yan to sinabi mong paniniwala, gaganunin ko yan. Tutupiin ko, wala akong pakialam mo. Kung magkamali, di okay. At least, hindi ako nagpadala sa sinabi mo lang. And I find it out kung anong totoo. Kung totoong hindi masarap, but minsan kasi may mga bagay naman na sinabi nila pangit ang lasa, pero pag kinain mo, okay naman siya. Sa'yo. It's a different thing. Sabihin nila nakakatakot daw, pero pag tinignan mo, hindi naman pala, okay naman pala. Sasabihin daw nila na pangit ka usap, pero pag kinausap mo, ayos naman pala. Yung ganun po. That's the difference. Kaya wag na wag kayong magpapadala sa kung ano lang agad ang sinabi ng tao. Kahit ako, kung ano sinasabi ko sa inyo, sinasuggest ko sa inyo, huwag nyo munang gawin. Gawin nyo muna yung kabaliktaran. Pag sinabi kong huwag nyo gamitin ng forgiveness, huwag kayong magpatawad. Kung sinabi kong maging loving kayo, subukan nyo muna huwag kayong maging loving. Kung sinabi kong magkaroon kayo ng compassion, unawa, ang compassion yung bibigay ka ng unawa sa bawat bagay, huwag nyo munang gawin, maging egotistical muna kayo. And then sinabi ko diba sa 6 Foundation Spirituality na huwag kang manghusga. Subukan mo, manghusga ka na, manghusga muna. Ayan. Yan yung challenge na ibibigay ko sa inyo para ma-experience mo. Siyempre sa mga taong naranasan na to, you already know. And ba't mo pa gagawin? Right? Siguro pwede mo lang siyang gawin muli kung parang naku-curious ka pa sa talagang magiging epekto niya. Dahil hindi pa solid.
So, ulit yung totoong experience na yun. Yun. So, ganun po akong klaseng tao. Kung ano man ang mga itinuro, minsan nagagawa ko muna yung kabaliktaran niya kasi hindi ko maiintindihan ang tinuturo dito kung hindi ko muna mararanasan yung kabaliktaran nito. After ko maranasan yung kabaliktaran nito, o sabihin natin yung negative side, saka ko mas maunawaan yung sinasabing positive side, and then yun yung mas pipiliin ko lagi-lagi at yun yung gagawin ko. Alright? So yun, anyway, yun na nga. However, it is far more important because it allows you to access to the realms of energy. Di ba sinabi nga kanina na yung pag-practice kasi ng spirituality, parang hindi kasi sa importante. Tingnan mo na maigi, no? Kahit ako po sa training. Dati, back then, napakinggan ko to sa audio training, ito ang sinabi na magme-meditate ka lang, nakaupo ka lang dyan, magaganto ka, magaganyan ka lang for all the day, tapos magiging mayaman ka na. Yun yung sinabi. Alam mo kung ano yung sinabi niya after that? You have to work your ass off. Wala daw bilyonaryo na umupo lang dyan, tapos naging mayaman na. Right? Does it make sense? Meron bang naging mayaman na nag-meditate lang all day for the whole weeks? Ganyan? Well, I'm telling you, this is a different story. Yun ay inunawa ko ng maigi, ginawa ko siya. But the thing is, ako ay napagod. Na-exhaust ako. Sabihin natin, may mga taong matindi ang kanilang experience simula nung bata pa sila. Kung bakit sila sobrang nag-strive na gusto nilang maging bilyonaryo, maging milyonaryo. That's a different story. Ako nung kabataan ako, even though ganun yung sitwasyon ko sa province, never akong nakaranas talaga na ako'y pinabayaan at hindi nakakain asin. Never. Nakakain ako araw-araw ayos. Naging masaya ako. Nakuha ko pa nga uminom ng alak gabi-gabi in 30 days straight. Yan, dami ko pang kalokohan ginagawa. May abundance, may swerte. Meaning ito yung pinili ng spirit ko on that time. Of course, my learnings and my education is different on that moment. Kesa sa moment, o kung ibabacktrack natin yung naaalala mo nung ikaw ay nag-uumpisa pa lang, unang kabataan mo. Maring ikaw ay lagi nagugutom, maring ikaw ay ganito ganon, maring hindi mo naranasan ganito. Pero kung if I'm going to go backtrack on my childhood, thankful pa rin. Kahit hiwalay pa yung parents ko. Thankful pa rin kasi may abundance at hindi talaga nawala sa akin yung blessings na totoo. Blessings is infinite. Lahat yan ay nandyan. Walang sinasabing scarcity na parang nagkukulang na sa gento, wala ng pera, ganun, gento, ganyan. It's just, alam mo yung kahit may news, kahit anong balita na pangit ang lumalabas, nung ako ay bata pa, wala talaga akong pakialam. I'm just that kind of person. Ako naman sinasabi nila, I just like, parang sa akin kalokohan agad lahat ng yan. Hindi ako makapaniwala na talagang ganun yung nangyayari. Kasi napansin ko dati, nanonood kasi ako ng news, sabi nila, ganito ganun daw yung nangyayari, wala na, and so forth. And then bukas magalawa, nagkaroon ng solusyon, tapos naging okay. O anong purpose nun? Nung news na pinakita nila, maging okay naman pala. Why they are jumping to the conclusion na wala na, naubos na, ganito ganun, nahirapan ng mga tao, and so forth. And then naayos naman pala, nawala na rin yun, lumipas na. Itong mga news ito, maghahanap naman ng panibagong news na gusto nilang kunin para sila ay mapansin na makapagbigay sila ng mga negatibong impormasyon. And then, di ba sa mga news, laging ang maganda ay last. That's it, wala na. The rest, puro pangit. Yun lagi yung nangyayari. Pagka last na yung nakakatawa, yun lang inaabangan ko eh. Yung mga hindi ko inaabangan yung mga una. Yes, kalokohan. But anyway, yun na nga. Kumbaga, ang gusto kong sabihin sa inyo dito na napaka-importante ng spiritual dahil siya ang magbibigay sa iyo ng access sa realms o sa mundo ng sinasabing enerhiya para ito'y talagang totoo mong makontrol sa iyong buhay. So, kung babalik ko nga sa story na ikaw ay uupo lang, magme-meditate, tapos akala mo maging bilyonaryo ka na, that's a different story kasi. Dito po kasi sa western part, hindi naman kasi uso talaga ang mga meditate eh. Kumbaga may ginawa ang mga spirit, kumbaga yung mga guides natin na kailangan ng malaman ng western part, yung mga sinasabing meditation, mga chakra, and so forth. Marami rin silang ginawa, kaya yung part ng mga India sa atin, diba, Asia part, napapunta dito.
like yung mga monk, pumunta sa US para mapakita itong mga sinasabing himala na hindi kaya makita ng western part. Ayan. Ngayon, dito kasi, kung titignan mo maigi, no, kahit sa akin, meron pa rin akong physical things, programming in my mind, na hindi siya makapaniwala pa na talagang ito lang yung gagawin ko yung magiging okay ang lahat. Meron pa. Pero patuloy kong pinoprograma ang sarili ko na there is nothing that I really have to do. Kasi the source is there. Yeah, there's something, but something na magbibigay sa akin ng ligaya. Ano ba yung mga something na magbibigay sa akin ng ligaya? Yun yung creativity, creation. Ano ba yung mga creation? Like pagsusulat, take down notes, yung pagbibigay ko ng improvement at guide sa Project Divine Hub ng mga members. Ito, paggawa ng vlog ko, o sabihin natin music, may din talaga ako sa music, dati pa, tinigil ko lang. Somewhat creativity ba? O sabihin, pumunta ako sa labas, sa mga nature, dalhin ko yung mga anak ko, tulad kahapon pumunta kami sa Toronto Zoo. Yun, kahit pangalawang beses ko na nakapunta doon, masaya pa rin ako nakikita kasi yung mga animals, ganyan, makikita mo sila na simple lang yung buhay talaga nila. I mean, they don't have to do anything. The food itself is kusang pupunta sa kanila para kumain sila. Kasi most of the animals, no, sila ay always o sobrang lakas nung sinasabing allowing nila. Di ba nga po merong ask, believe, you will receive. Kapag ikaw ay na-ask, kailangan kasi maniwala ka. Bakit kailangan maniwala? Kasi kailangan mong i-receive. Marireceive mo siya pag ikaw ay naniwala. Ngunit, marami namang tao ang nag-ask, ang nagpe-pray. Pangalawa, marami naman taong naniniwala. Pero bakit ang tagal ng receiving? Ayan. Ito yung biggest point ko rin dati. Bakit ako matagal yung dumating gento? Nagtataka ako. So, number one, sabihin natin may delay na. Kasi ganito kung ang receiving dito sa mundong to right now, ikaw kung nasan ka ngayon, ay instant, biglaan, paano na lang ang mangyayari sa mundong to? Paano na lang yung mga tao, meron nga akong isang estudyante, o sabihin natin, apprentice sa Project Divine Hub, na siya rin na mismo ang nagsabi, na grabe daw yung panggigigil na sinasabi niya sa isipan niya, na siguro kung instant lang talaga yung manifestation, nakapatay na siya ng tao. Paano na lang pag ganun, ano? Yung pag bawat isip mo ay nangyayari na sana sumabog na yan, boom, ganun na, sumabog na sana meron akong elepante sa bahay, nandito ko ngayon, boom, bigla may elepante dyan, anong gagawin ko nung papakainin ko sa kanya? Yung ganun, parang sunod-sunod ba? Ayan, kaya merong delay yung manifestation. Alright? So, bakit may delay? Ang pangalawa dyan is yung sinasabing yung pag-allow. Allowing natin sa sarili. Yung pag-allow kasi is yung feeling. Yung heart, yung tumitibok sa'yo dito, yung nararamdaman mo. Kaya pag may iniisip ka, at pagpasok dito sa puso mo, may nakakaramdam ka ng parang medyo konting kirot pa at hindi maganda, ibig sabihin yung allowing mo ay hindi pa bukas. Yung pinto dyan, sarado pa. No? Hindi pa bukas ng ganyan. Sarado pa yung allowing mo. Alright? Kaya, the more you think about it, na-acknowledge mo siya, unti-unti mo itong matatanggap at unti-unting bubukas ang pinto. Yun yung sinasabing allowing. And kung papansinin mo, kahit baluktot ang paniniwala, kasi hindi naman, wala kasing pinipili yung paniniwala kung lalaki ka ba babae, kung ano man ang estado mo sa buhay Ang isip kasi natin, walang no sa kanya, lahat yes So kung merong binibigay sa yung baluktot na impormasyon o negatibong impormasyon o sinasabi nating good to be true na akala mo ay yun talagang pinaka-umuubra, magiging paniniwala mo at maniniwala ka dito at bubukas ang allowing state mo kapag inulit-ulit mo ito. Nakuha niyo po? Meron po akong vlog dyan, ang sabi ko yung modus operandi ng mga successful na tao. Na kahit yung mga nagba-black magic, sinabi ko doon na nangyayari lang naman dahil pinractice nila paulit-ulit Ganon din naman ang white magic. Kaya nagkaroon ng white magic kasi paulit-ulit nilang pinractice kaya nagkaroon ng white magic. Meron din ako nakita sa Instagram na isa siyang black na tao na since 2020, nagpa-practice siya nung nagaganon lang siya. Yung energy. Ayan. Tapos, nagaganon siya, minumove niya yung mga bagay. Hindi pa nag-move, wala talaga.
Ngayon, 2025, hala, namumove niya na. Tapos, napapractice niya na rin yung hila. Tapos, yung pinipitik niya lang, nagtutumbahan lahat ng mga walang laman na bottle ng mga tubig. Akala ko nang una, trick lang eh. Hindi, but it was true. Lalo na naggaganon siya. Ginaganyan niya muna, tapos bilang gaganon siya. Hanggang sa, meron ding, candle. Hindi niya gamit yung strength eh. But, ginaganon niya lang. Gumagano lang siya. O sabi natin, ginaganon niya lang. Mamamatay na ang apoy. Yon. So, through practice of repetition, for 5 years niyang ginawa. Hindi ko alam kung gaano pa consistent niya ginawa yon. Kaya nagkatotoo. Yung ginagawa niya na yun, matagal na akong aware, hindi ko pinractice. Parang ganito po, ngayon nanonood kayo. Subukan niyo pong gawin din to, ipapakita ko sa inyo. Ito yung left hand ko, magganyan kayo. Ito rin yung right hand ko, okay? Wala akong hinawakang mainit o malamig, di ba? Hindi ko to sinawsaw sa mainit na tubig o nakahawak ko ng mainit o di kaya nakahawak ng yelo. Wala, di ba? Ganon din kayo, make sure na punasan nyo na tuyo yan, tuyo lahat. Ay, itong kamay nyo to, subukan nyo siyang idikit. Wag yung didikit na gano'n yung parang sobrang lapit niya na parang didikit na halos didikit na siya. Ayan. Ngayon, habang nakaganto siya, may nararamdaman ka ba parang umuusok na something dyan sa kamay mo? Ayan, may umuusok dyan. Nararamdaman nyo ba? Ako kasi pag giniginto ko na siya, nararamdaman ko siya yung parang umuusok eh. Pag giniginto-ginto ko siya, may nararamdaman ako na parang energy na bumabalot na hinihila siya. Tapos pag pinupush ko, parang napipressure siya. May pressure ba na parang may makapal sa gitna? Tapos pag inihila ko, ganun din. Ayan. Hindi ko alam kung nararamdaman niyo yung kahit sa usok lang. Yung usok na yan yung sinasabing energy. Yan yung energy niyo. Lahat yan. Yan yung sinasabi ding mind. Yan yung sinasabing chi. Ayan. So, hindi lang sa kamay yan. Kasi nandito yan eh. Yung energy niyan eh. Nandiyan yan eh. Nasa labas. Nandito. Yan. Nandito yan. Hindi natin nakikita. Yan. Kaya sinasabing mind ay nasa brain kasi maraming cells dito. Yan. Nandito yung energy niya. Sa labas dito. Hindi siya sa loob, nandito. Ito yung energy. Ayan, nandito sa kamay. So ngayon, dito, since nararamdaman mo siya, pwede siyang i-practice. Kaya nandiyan sinasabing yung parang psychic and so forth. Tapos ginaganon. May telekinesis and so forth yun. So kung titignan mo, para sang joke. No? Parang hindi totoo yung mga napapanood natin. But through practice, it's true. Nasabi din yan sa book na Conversations with God na lahat ng tao ay may sixth sense. Lahat ng may tao ay pwedeng gawin yung power na to. And then ang tinanong nga ng author, bakit di yung nagagamit? Kasi hindi mo pinapractice. Yun lang talaga. But it's true. So paano mo ipapractice yung sixth sense mo? Ipapractice mo muna yung five senses mo. Simultaneously, ibig sabihin lahat-lahat, habang ikaw ay naglalakad, nakatingin ka, parang itong ginagawa ko, habang nagsasalita ako sa inyo, naririnig ko yung ibang bagay, napapakinggan ko, nararamdaman ko rin yung nagtatouch sa akin na hangin, tapos gagamitin mo yung panglasa mo, tapos gagamitin mo yung panghinga mo, yung naaamoy mo habang ikaw ay naglalakad o may ginagawa. Yung lahat ba ng senses? Tingin, rinig, amoy, panlasa, touch, yung feeling, yung ganyan, no? Yan siya. Yan. Yung pang sixth sense kasi talaga is yung inside you feeling. Pero marami kasi, hindi ko alam kung maraming klaseng sixth sense, but yun nga, it's about energy. Something na hindi na siya physical. Ayun. So, doon po nag-start yung training. Ginawa ko rin siya way back nung pandemic nung sa probinsya pa ako. Ginawa ko yan almost every day. Pinapakiramdaman ko lahat simultaneously habang ako'y naglalakad. May pinupuntahan ako. Kahit sobrang init pa niyan, pinapakiramdam. Hindi lang init yung nararamdaman ko, pati hangin, yung amoy ng hangin. Naririnig ko yung ihip ng hangin, yung sasakyan. Tapos syempre walang panglasa kasi walang mang pagkain. Pero ganoon pa man, sinusubukan ko pa rin kung ano yung amoy ng hangin at yung amoy ng init. Lahat yun sabay-sabay. Yun yung practice na ginawa ko para ikaw ay tuluyang maging aware. So yun po, no, yung sinasabi ko ang difference nung sinasabing true action lang na hindi lahat true meditation magiging mayaman ka. It's a different thing kasi talaga. It's a totally different thing dahil the more action ang ginawa mo,
lang dahil nga hindi ka naniniwala na through meditation lang kung ano yung gagawin mo hindi ka magiging mayaman, then that's a egotistical thing. Right? Pero sabihin ko nga sa inyo, there's always no right and wrong. Meron talagang umuubra at hindi umuubra. Itong ginagawa ko kasi right now ay hindi more on physicality, hindi siya mabilis, hindi siya agaran. Ito ay sobrang bagal, sobrang slow, kasi sobrang tindi yung patience na itinuturo nito sa akin. Kahit minsan ako ay may himutok sa dibdib na minsan gusto ko magmadali. At lagi kong tinatanong tong paniniwala ko, talaga ba? Yung ba talaga ang way? Ito rin bang ginagawa ko? Ito rin ba talaga ang way? Paano ko makikita talaga yung liwanag? Paano ko ba talaga makikilala ang isipan ko? Ano ba talaga? Kasi nasanay na ako na program ko ang sarili ko na dapat laging mabilis ang lahat. Yun talaga. At ngayon, binabago ko na siya, binabagalan ko na kailangan maging slow ako. Slow ako sa mga ginagawa ko. Kasi the more slow ako, mas mararamdaman ko yung bawat bagay ng paunti-unti. Kesa sa binibilisan ko siya na ganun-ganun agad, agad. Wala na, nagulo mo na yung feeling mo. Pumunta na dito. Yun yung mangyayari. Kaya pala iba yung steadiness pag ikaw ay mabagal lang. Mabagal mo lang siyang ginagawa kasi maobserbahan mo. Habang ako'y nagsasalita, ayan, nararamdaman ko, nakikita o tinitignan niyo tong kamay ko na gumagalaw ng sobrang bagal. Yun yung difference niya. Alright? So, yun. Tulad ng sinabi ko sa inyo, na napaka-importante ng spirituality dahil makakapasok po kayo sa mundo nung sinasabing enerhiya. Alright? And your small mind. O, yun na. Yung small mind daw natin, itong maliit nating isipan, nag-iisip, no? Nag-iisip siya that it is in charge. Na siya daw yung dapat masunod. Siya yung in charge, siya yung may control. And that it can wield the reins of control, but that is not the case. So yun. So kumbaga yun yung mag-wield, siya tuloy magkakaroon ng control, pero hindi kasi yun yung case. Kung nung iniisip natin, lalo kapag pag ikaw kasi nag-iisip, paano mo ba malalaman kung yan ay si ego? At paano mo malalaman na yan ay galing sa soul o sa spirit mo o sa God? At yun ay kapag ang isipan mo ay nag-iisip ng pagmamahal. Ang pagmamahal ay walang halong kontrol. Hindi ka minamadali, hindi ka minamaliit, hindi ka makakaramdam ng sakit or pain, hindi ka makakaramdam ng confusion, hindi ka talaga malilito. Yung God ay always from love. Kaya nga sabi nila na tayo ay ginawa sa pagmamahal upang magamit ang pagmamahal at para tayo ay magmahal. Okay? So yan, just a reminder, sabi nito, a reminder of purpose nung ginagawa natin dito. Maikli lang siya. It's a reminder pero haba na nagawa kong content na. Marami akong mga napaliwanag sa inyo. So yan, once again, itong isipan natin, lalo na kapag si ego ang tumutulak, ay sobrang challenging, ay parang gusto mo laging madiliin. Hindi ko alam kasi kung ano nakikita nyo sa background nyo. Hindi ko talaga alam ano nakikita nyo kung paano nyo binibigyan ng meaning yan. Lalo na sa mga naririnig at nakakasama nyo kung minamadali ba kayo o hindi. Pinagsasabihan kayo na hindi naman pwede na parang ganyan lagi ang buhay na gagawin mo. Diba? Hindi naman pwede na lagi patulog-tulog ka lang dyan o patamad-tamad ka. Hindi naman pwede na hindi ka talaga maglilinis. Ano ka, palamunin? Mga ganyan salita pa. Noon pa dati hanggang ngayon, dyan pa rin yan. Yan yung something sobrang challenging. At ito yung maisasuggest ko ng sobra. Kapag kayo ay may environment na sobrang challenging. At yun ay umpisa nyo talaga sa pagpapatawad. Patawarin nyo yung sarili nyo. Patawarin nyo ang nagsasabi sa inyo ng ganyan. Patawarin nyo ang environment nyo. At napaka-importanting patawarin ang sarili mo kasi naging ganyan ka. Patawarin mo kung naging ganito ako. Patawarin kung minsan, oo nga naman, nagpo-procrastinate ako. Pinapatawad ko yung sarili kung minsan na ay hindi ka ako kumikilos at alam mo yung marami pa akong excuses na ginagawa. Ganyan. Patawarin mo naman din ang sarili mo kung pag sobrang bilis ka, lalagi ka na nagmamadali, na parang gusto mo lahat matapos agad, na parang kala mo wala nang bukas.
yan, patawarin mo rin yung sarili mo. Kasi dumarating yung point na mahuhusga ka na dahil nakikita mo yung tao nagmumukhang patamad-tamad lang. Nadja-judge mo tuloy sila. Dahil nakikita mo mas mabilis ka, mas magaling ka, mas cool ka, mas astig ka. Parang ganun. Parang hindi mo makumpare, halos hindi mo ma-imagine na bakit itong mga taong to ay sobrang hirap. Kung ginawa lang nila ang ginagawa ko, wala sanang mahirap. Yung mga ganong klaseng mindset. Sobrang panguhusga. It's really about ego. Kaya nga, ang magbibigay talaga ng liwanag sa atin ay ang pagpapatawad. Ngayon, after mo matapos o magawa ang pagpapatawad sa pang-araw-araw na ginagawa mo, pag natutunan mo nang magbigay ng patawad sa kung saang environment ang meron sa iyo, doon na mag-start na gumawa ka na ng another thinking na maganda na ikaw ay makalipat by your own, na mawala ka sa environment kung nasaan ka ngayon. Dahil kung ano man ang environment mo ngayon, kung napatawad mo man sila, it will always still ganoon pa rin energy na continue to drag you down. Pero patuloy yung forgiveness mo sa kanila. Kung wala nagbago, then it's a time talaga for you to move on. Gumawa ka ng solusyon, think about something. Kaya nga, ang fear din magbibigay sa'yo, alis ka na, ikaw na lang mag-isa, siguro ko ba kaya mo, ang hirap-hirap ng buhay, ganito yan ang trabaho mo. I'm telling you, everything is gonna be changed kapag inumpisahan mo sa forgiveness. Hindi ko sinasabing ngayon mo agad siya gawin, bukas, next week, next month, next year. No. Give time. Bigyan mo ng time. Hindi yan nagaran. Wala naman sigurong babaeng nanganak na pagkabuntis 3 months later nanganak na. O iba yung ibang tawag doon, nalaglag and so forth. O sabihin natin minadelay, di ba? O may ganong instances, pero ano ba talagang normal? Ano bang natural na proseso? 9 na buwan. Di ba? 9 na buwan. And then pagpapalaki ba ng bata biglaan? Hindi rin. Kahit nga ako, kahit ikaw, gaano katagal bago ka talaga natutong maglakad, magsalita, magsulat, magbasa, at makaintindi? It takes a lot of years. Right? So wag mo ring madaliin yung proseso na kung nasaan ka man ngayon. Pero kung hanggat maaari, magawa mo siya ng solusyon upang magbago at mas lalong magkaroon ka ng peace o peaceful sa iyong sarili, sa buhay mo, sa pamilya mo, at sa iba. So once again, my name is Rujic Lacerna. Maraming salamat pong muli dahil nandito kayo nakinig dito sa aking panibagong vlog na tungkol sa A Reminder of Purpose sa Chapter 7. Hanggang dito na lang po muna muli. God bless us all wherever we are. Thank you po. Thank you, thank you, thank you. Shining bright on everyone, magnetic hearts will intertwine. You touch us off to close my mind. Every moment